Hello mga karaning era. Share ko lang po sa inyo kung paano ko nakuha yung 52 kilometers last December 21, 2025. Una, nagtitake po ako ng carbon load before ako tumakbo ng LSD or ganito ka layo na distansya. Kumbaga nire-ready ko siya bago ako tumakbo. Yung carbon load ko 2 to 3 hours yun bago ako tumakbo. Carbon load bago ako tumakbo nun, hindi naman totally kain ng marami ganun. Ang dapat gawin kumain ng mas nutrition o maprotina na pagkain para yun yung magdadala sa pagtakbo mo. Kasi mostly kailangan mo ng unang-una kailangan mo diyan ng sugar. Kasi mahabang takbuhan yan yung gagawin mo eh. Pangalawa, kailangan mo ihanda yung katawan mo o yung mga muscles mo. Like yung pagmasahe ng katawan mo o gumamit ka rin ng Vicks o hilab sa tiyan, haplas mo. At least in case of emergency man lang during run mo ay makakatulong siya. Ang pangatlo, yung speed session mo. Ako bago ako tumakbo ng 52 kilometers, pinaghandaan ko talaga yan, hindi lang sa sa race day, kundi sa training din. Nire-ready ko siya. So sa speed session mo kailangan meron kang karagdagang training sa interval kasi makakatulong siya sa long runs mo. So kailangan mo bigyan ng effort yung katawan mo sa mabilisang takbo kasi high intensity kasi yung gagawin mo, at least 80 to 90% na gagawin mo. So yun yung pinaka the best na makakatulong sa'yo kung gusto mo tumakbo ng ultramarathon pataas. Pang-apat, yung tawag dito yung test your limit, the body limit. So diyan din papasok yung endurance mo. So kung gusto mo talaga tumakbo ng ultramarathon o marathon, kasi mahirap kasi yun kailangan mo tumakbo sa training o mag-runs ka sa training mo ng at least not less than 10 miles or 16 kilometers or more than half marathon or 21 kilometers. Kasi kailangan ititest mo yung katawan mo kung hanggang saan yung kaya mo. So kung ang kaya mo ay hanggang 21 kilometers lang, ibig sabihin kalahati siya sa marathon. So paano mo siya magagawang matakbuhin yung 42 kilometers or above 42 kilometers sa ganung klaseng sa ganung klaseng aspeto sa pagtakbo? So ang gagawin mo sa training mo na hanggang na ang kaya mo lang ay 21 kilometers, ituloy-tuloy mo lang in the next day or week. Tuloy mo lang na tumakbo ka pa rin ng pinakamahaba sa kaya ng katawan mo. Kasi hindi mo yung mamamalayan na ganito na pala yung naging improvement mo na mas more than 21 kilometers ang nakakaya mo. Sabayan mo pa ng speed session, then sabayan mo pa ng hill repeats, sabayan mo pa ng core training. So pag pinagsama yung ganyang klaseng training, so diyan mabubuo yung ganda ng effort na binigay mo sa training na yon. Kaya possibly makaya mo yung 42 and ultramarathon na training or race day. Panglima, sa na-experience ko, ang ginawa ko, tumakbo talaga ako. Target ko na kasi yung 52 na yun or 50, more than 50 kilometers. So ang iniisip ko na dyan bago ako tumakbo, mag-steady pace lang ako. So yan yung ginawa ko. Ginamit ko yung rule ng para sa running era. Ginamit ko yung rule na 80/20. So yun yung kadalasan o laging ginagamit sa mga
runners. Kaya ang ginawa ko, nag-steady pace ako din the last part ng kilometers sa huling sukdulan ng katawan ko. Nag 20% na talaga ako para pinersa ko na yun eh. Yun yung ginawa ko. Pang-anim kasi actually hindi naman totally tumakbo lang ako ng tumakbo. Naglakad din ako ng konti. Sa dulo naglakad talaga ako. Dahil nga sa bumababa na ba yung sugar ko. So ang ginawa ko nung naglakad ako saglit, gumamit ako ng gels. So yan yung nakakatulong sa mga runners na gumagamit ng gels kapag tatakbo ng mahaba. Ito yung ginamit kong gels, yung GU. Magandang klase siya kasi mandarin orange. In-try ko to yung flavor niya orange. So napakasarap. Hindi kagaya ng dating gels na binili ko nung last 2024 ultramarathon na tinakbo ko. Yung gels na ginamit ko ay Vas Fuel. So hindi kinaya ng katawan ko, nailuwal ko lang. So ang hirap kailangan kasi bago ka tumakbo sa race mo, na-take mo na yung gels na binili mo para alam mo kung kaya mo siya o hindi. Pero magdala ka pa rin ng water. Yun yung pinaka the best. Kasi ito cream kasi to eh, para pag tinik mo to, asabay mo ng kunting tubig para dumiretso siya sa tiyan mo. Hindi kakapit sa lalamunan natin. So yun lang yung share ko sa inyo na experience ko lang na papaano ko nakaya yung 52 kilometers. So sa mga gustong magtanong, i-share ko pa rin sa inyo yung kaya kong masagot sa tanong nyo, based lang sa experience sa buhay ko na bawat takbo ko ay talagang ginagawa ko pa rin yung best ko, hindi lang sa race day kundi sa training na rin na best pa sa race din na yun, yung training talaga. So salamat sa panonood sa ginawa kong video na to about sa LSD Ultra Marathon. Maraming salamat.